Ayan. Good evening sa inyong lahat and welcome sa first story ng Uncle Dean Show. And para maging okay naman, ang first na kwento natin syempre ay kung paano nagkaroon ng Uncle Dean Show and ano yung story behind bakit meron tayo nito. It all started a few years back nung medyo nagkaroon tayo ng obligations. And yung obligation na yun is nagkaroon ako ng dalawang cute boys na under the spectrum. Pag sinabi kong under the spectrum, sila ay may autism. And syempre, for awesome parents, ang dami talagang sacrifices in between. So, to make the long story shorter, as the years passed by, nagiging mabigat yung kailangang ibigay na oras sa mga bata. And lately, nakita talaga namin na kailangang bigyan ng oras, tutukan, ganun. So, syempre, in-enroll ko si Remus sa SPED and then si Roga naman naka-homeschool. Ngayon, yung hour of work namin nag-iba. Dati, if you will know my background, strike anywhere yung ginagawa natin. So, since I am involved sa filmmaking, sa photography, sa video, sa events, kung saan kami napapadpad. I get projects outside of our province and sometimes ilang araw din yun. And may mga nag-invite din sa akin ng work, balik corporate, ganyan, sa Metro Manila. Sabi nila, pare, join ka, gawa ulit tayo ng corporation, ganito ganon. Hindi ko mapagbigyan kasi syempre kailangan i-devote ko yung time ko doon. And sabi naman nila, pwede ka namang umakyat every other week eh. Sabi ko, hindi kaya. Hala, sabi pa nga nila sa akin, grabe ka naman, yung mga OFW nga eh, kung umuwi once a year lang, ikaw every other week, ayaw mo pa. Ganun yung mga kansaw nila. Pero talagang hindi kaya. Hindi ko maiwan yung mga awesome kids. And nag-iba talaga yung yung format ng oras. Right now, umaga magigising kami 5:30, prepare yung pupunta sa school. Ihahatid ko si Remus. Nandun kami sa school by 7:30. And then babalikan ko ng around 11:30 balik ako ng school. So yun, around mga 12:31 nandito na ako sa bahay ulit. So yung the whole morning talaga devoted na yan sa mga bata. So syempre in between nandyan yung mamamalengke ka, yung mga errand works, and then yung hapon, kung ano na lang ang pwede kong gawin ng hapon, yun na yun. Kung ano yung pwede kong may contribute sa whatever is happening sa mga small business natin, yun we do that. So sabi ko, hindi pwedeng ganun lang. Pag kilala niyo ako, alam niyo na lagi ako nag-iisip kung ano yung pwedeng gawin. Ayoko ng idle time, ayoko yung walang ginagawa. Makulit na pa rin kung wala akong ginagawa, I try my best na mag-isip ko anong gagawin. I search online, I do things online. And sabi ko, I have to extend my time. Kasi yung buong umaga ko, devoted na sa bata. So, kailangan bawiin ko yung oras na yun. Bawiin ko yung oras na yun sa gabi. And ano yung pwede kong gawin sa gabi na pwedeng maging source ng income? Potentially maging source ng income.
And yun nga, sabi ko, why not? Since I have the knowledge for all these things, why not ituloy ko na magkaroon ng show? Kasi matagal ko naman ng plan yun, noon ko pang plan yun na magkaroon ng online show. Pag tignan niyo yung history ng mga pinagagawa ko, ang dami kong videos katulad nito, pero hindi ko na lang talaga pinursu. Pero ngayon, wala na kasi akong choice. Parang kailangan kong extend yung oras ng trabaho para hindi masayang yung oras sa gabi. Kasi ito lang yung time na pwede kong gawin ito, dahil sa umaga magulo rin dito, hindi tahimik. So ito yung oras na pwede kong gawin. So for me, this is a job, trabaho ito. And it's something na we would like to explore kung paano ito makakatulong din sa livelihood, and kung paano rin ito makakatulong sa mga advocacies. I have a lot of advocacy. Syempre, number 1 dyan, yung sa autism. Pangalawa is yung environmental care through One Nature, One Community. Third is recycling, upcycling, arts and crafts. So yan yung aking 3 major na advocacies, and lahat yan, if you will just type my name and the advocacy on Google, lalabas po lahat yan. Walang problema yan, latag lahat yan. It's something na I've been doing for more than 15 years already, and ang history ko niyan hanggang nung college pa. Actually, nagjo-join na ako ng mga activities ngayon through our student council. So everything is andyan na. Yun lang talaga. Sabi ko, ano ba yung mga pwedeng gawin kay Uncle Dean? So, stories that matter. Yun yan. Katulad ng kinukwento ko ngayon. Stories of life, stories of, yung, kumbaga, wag lang yung destination. Maganda yung destination, but ang pinakamaganda na story, yung journey towards that destination. Pwedeng happy, pwedeng sad, pwedeng successful, pwedeng hindi, pwedeng nakakuha tayo ng aral, ganun, or pwedeng hindi rin, di ba? Stories that matter nga. Pwedeng seryoso, pwedeng religious, pwedeng bastos, walang problema, everything under the sun. Yun yung kagandahan, kasi ang audience natin mature din naman. Ganyan. Tsaka wala akong pinipili. This is not a show na dedicated lang sa certain area or sector, no. This is for everyone. Pating LGBTQ+, pwede, diba? As long as the stories matter. Yun. That's why merong Uncle Dean show. Meron ito. And yung setup natin, dito din lang sa it's a small space dito sa bahay. It's a small corner here in the house. Kaya pag makikita nyo yung setup, medyo maingay din pag araw. Andyan yung aso, tumatahol, may mga bata, may mga nagpupukpok ng martilyo. Because it is what I have. Yun yung meron ako. Ayoko rin namang mag-rent kasi talo yan pag magre-rent pa, di ba? So as of now, we will have this setup, and marami kayong maririnig ng mga iba't ibang sounds. Part na yan ng ating studio. So I hope dadami pa tayo sa ating UDS. I call it UDS, Uncle Dean Show, or Kauds. Ayan. So this is our first video. Shout out sa inyong lahat, and let's hope na in these coming days and weeks madagdagan pa yung membership natin o yung mga kasama natin sa sa page, kasi as of today we only have 302 page subscribers. So June 22, 302 subscribers. Tignan natin after 1 month. Tignan natin kung ilan nang madadagdag. Sana naman kahit may 10 o 20, 50, 100. We will never know. Okay? But with that, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much for always being there and supporting whatever I do. To all my
fans. Oh, gaso, meron na daw akong fans. Kapal, ano? To all my 15 fans. Oh yeah, sorry, 12 pala. 12 fans a while ago. Basta salamat pa rin. Thank you very much. I'll see you again tomorrow. And let's see kung magbabasa ako ng kwento or kung may live tayong makakausap bukas. So with that, thank you very much. I'm Uncle Dean. Good evening.